The book of Jonah. The book of Jonah. Ang Jonah sunod sa Genesis. Pagbukas mo Genesis, sunod sina Jonah. Ara na? Okay, the book of Jonah, chapter number 1. Reading from verse number 1 down to verse number 4. Palihog basahon ko sundi lang sa inyo mga mata. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, and go with him unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Balaan niya Diyos sa may sangamon kabuhi, nagapalapit kami sa trono mo, nagapakaubos kami sa ngamon kaugalingon. Kung may nakita ka Lord nga kahigkuan, kag hindi tama sa amon una-una tagipusoon, tinluin ni Ginoo agud maging takos kami sa pagpamati sa imupulong kag pagsimba sa imo sa espiritu kag kamaturan. Lord, damitay mo pulong agud istoryaon kami kada isa sa amon. Kag kabay po Lord ang amon ng pagpakaubos, pagpangamuyo, pagpanawag sa imo ngalan. Nakabay pa may tawagon ka nga pamatanon, full time in the ministry. Gapati gato kami Lord, nga ikaw nagamanawagan sa mga young people nga ini. Kaangay, sang adlaw nga gintawag mo kami. Dalayawon ka, bisita ang simbahan, bisita ni Lord nga camp, agud sa ding Ginoo, mahimaya ang imong ngalan. Bless thy people, bless thy word, and bless thy servant as I deliver your message. All this we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, palihugpong ko, madamogin nga salamat. Now, ang nakatuka sa akon, conquer the mountain of partial surrender. So makita naton sa gawi ni Jonah. Okay, pamati di pamati. Stipot anay. Stipot, para makapamati tamayo. Makita naton sa kabuhi ni Jonah, he is trying to run away from the will of God. Tinambal ni Bla, nagapalagyo siya sa presensya sang Diyos. Pamati di, pag ikaw tinawag sang Diyos, kag hindi ka magsunod sa Diyos, you are trying to run away from the presence of the Lord. Kaya ang nagatawag sa imo, hindi tao. Ang nagatawag sa imo, Ginoo. But if you observe, pag inobserbaran mo na maayo, pag nagapalayo ka na gani sa presensya sang Diyos, your life is always going down. Hindi ka maglaom nga tinawag ka sang Diyos, mag-aayuan ang kabuhi mo. Your life is always going down. Now, tulo ka blagin tawag sa sang Diyos, going to Nineveh. Ang Nineveh, pasaka. Ang Tarshish, panaog. Opposite direction. Amo na nga kung ikaw ginatawag sang Diyos, kag hindi ka mag-reply sa panawagan sa atong Ginoo, nagapalayo ka sa Ginoo na nagatawag sa imo. So pagpanaog ya, umabot siya sa pantalan, nanaog siya sa barko. Pagpanawag niya sa barko, nanaog siya sa budiga. That's why your life is always going down, down, down. Which is that is not the original plan of God for your life.
Ang plano sang Diyos pasaka, hindi panaog. Kaya hindi gusto sang Diyos bilang ikaw tinawag na ang kabuhi mo maging kaangay sang kabuhi sang tao na ato sa imperno. Plamatingan mo day. If you don't want to follow God's will in your life, yes, hindi ka na magpa-imperno. Pero ang kabuhi mo di sa dota, daw imperno. That's why stop running away from God. Ato na siya sa barko, ginkuha siya sa budiga, ginaboy siya panaog naman sa dagat. Kagato na siya sa dagat, nanaog naman siya sa tiyan sang balina. Kapila siya manaog from Tarsus going to Joppa. Joppa going to Tarsus. Tulo ka blang grabe panaog ya. Nagabot siya sa pantalan. Nanaog siya sa barko. Pag panaog siya sa barko, nanaog siya sa budiga. Siyang nanaog siya sa budiga, kingkuha siya sa budiga, ginaboy siya, panaog sa barko. Pag panaog sa barko, ginkuha siya sa balina. Kag nanaog sa tiyan sang balina. Amuning kabuhi. So pagamba naton partial, incline favor one side over another. It means ang partial mas importante ang kaugalingon mo kaysa panawagan. Liwat, basi may kakabate, ang partial mas importante sa imo ang kagustuhan mo kaysa kagustuhan sa Ginoo mo. Pag ambal mo surrender, stop fighting. That's why stop fighting against the will of God. Untatin na ang gawi mo nga sagi ka palagyo sa plano sang Diyos. Pasigada na yung suga. Anduwa da bla kabilog, pasiga. Untatin na. Kaya ka na may makwa. Hindi na magayuan ng kabuhi mo, bisan maginano. Pero pag in-surrender mo na ang kabuhi mo sa Ginoo, pakitaon niya ka kung anong mahimo ya sa kabuhi mo. Ang aton pagatunan, when the sovereign called someone to surrender. Pag ang Diyos manawag sang isa nga maghalad sang iya kabuhi sa Diyos. Now, una, makita naton dire sa panawagan sang aton Diyos, God's call in a specific period of time. God called someone in a specific period of time. Buot silingon sa panahon ni Abraham, gintawag si Abraham. Sa panahon ni Joshua, tinawag si Joshua. Sa panahon ni Samuel, tinawag si Samuel. Sa panahon ni Ezekiel, pinawag si Ezekiel. Sa panahon ni Malakay, tinawag si Malakay. Sa panahon sa mga disipulo, tinawag ang mga disipulo. Sa panahon ni Pablo, tinawag si Pablo. Sa panahon naton subong. Sa panahon naton subong, ikaw ang tawagon sa aton Diyos.
Observe the Bible. Allow the Bible to convict your heart. Ano ang bansang Bible? Now. Mark that word, now. Subong, now it speaks about time. Nagapaayag, nagapaintindi sa tagsa ka henerasyon, may oras nga may tawagon ang aton Diyos. Sang panahon nga ako stoy, hoy, stoy, matili, pamatili. Sa panahon, sang akon panahon, 61 ako subong. Kung hindi ka magpate, nga 61 ko subong, 61 ko subong. Dumduman ko naluwas ko 16, nagsuli. Pero ining-init, ining karisma, ining enerhiya na ginatag sang Diyos sa akon, wala ka baylo. Pagod ka upod ko ang Diyos na nagtawag sa akon. Tinawag ko sang Diyos when I was 18 years old. And one day siling sa amon pastor, ili sa Bible school, diri sa Bible school, matirang matibay. And by the grace of God, siling ko sa akon pastor, pastoris ako sa matibay. 8 kami nag-eskwela, 2 kami nag-graduate. Subong, isa na lang ko sa amon batch. Pag madulat ako sa amon batch, ang amon batch magiging batchoy. That's why tama ka importante nga kung kita tinawag, magpabilin kita sa aton panawagan. God's call can be identified in an exact period of time. Makilala mo, mabalaan mo nga ginatawag ka. Nabalaan ni Jonah nga ginatawag siya sang Diyos. Amo na nga nagdalagan siya. Amo na nabalaan mo nga ginatawag ka sang Diyos. Kita mo garason ka? Hindi bilambal mo, hindi ako ang ginatawag. Ikaw nga gahambal nga hindi ikaw ang ginatawag, ikaw ang ginatawag. Ikaw nga nagahambal nga masupport ka lang sa ministry, ikaw ang ginatawag. Ikaw nga ginakulbaan ang tiil mo magwa sa pulongkuan nga daw hindi kakalin. Ikaw ang ginatawag sa natin Diyos. God can identify you in a period of time. Kilala ka sa Diyos? Abi mo, dahi makapalagyo ka, dahi? Dahi, abi mo kapalagyo ka? Hindi. Diri ka pa mati, hindi magsulat. Amo na nga tingog, hindi mo ko gusto. Mati din sa akon. Bisan hindi mo ko gusto, okay lang. Ang importante ka pa mati ka. Nano nangimo na? O kwa, way kami COVID. Ano intindihan? Mga young people, tama ka importante nga maintindihan mo ang panawagan. Damo na ang buta na ning dulungan mo sa tinaga na panawagan. Napalangol ka. Dugangan pa sang kabungol mo. Amo na nga sila sang Diyos ang may mga dulungan magtuon pamate.
Logically, mate, logically, wala ka dulunggan? Abi no pala mate ka mo di. Ang budlay makabate, ang gapabungul-bungul. Ang budlay po kahon, ang nagatulog-tulog. Amo nang nabudlayan magsunod, ang gapulo palagyo. That's why stop running away from God. God's call in a specific period of time. God's call can be identified in an exact period of time. God's call can be certified in an exact period of time. Pag ang bal mo certified, it can be confirmed. Mabalaan mo. Daw ako na, ikaw na. Labi na gid pagitudlo ka sang pastor. Why na naiban, ikaw na. It can be certified. Maintindihan mo. Tulog ka nga nalagyo si Junaw. Bakit balaan niya? Nakilala niya, nabalaan niya. Hindi ka man guro malagyo kung wala ka kabalo. Malagyo ka, nga wala ka kabalo, nga dalakpon ka. Nga nalagyo ka, kay ti dalakpon ka. Nga nalagyo si Jonah, kay kabalo siya, tinawag siya. Amo mana sa imuda, nagapabungol-bungol ka, nagapulo palagyo ka, balaan mo na tinawag ka sang Diyos mo. Balan mo na, hindi na bala pagintuwa ka o galingon mo. God's call can be identified in an exact period of time. God's call can be certified in an exact period of time. God's call can be answered in an exact period of time. Hindi kinahanglan sang Diyos sa sunod ka pa nga camp masurinder. Ang kinahanglan sang Diyos, subong ka magsurrender. Amen. Tanan ang mga ginatawag, inakulbaan na sila. Mag-invitation na karon ka palang urong na ilatiil. Hindi na sila magpulurwad, damo na sila reklamo sa ilautok. Pastor nga balaan mo, kaya mo mala kami. Palamate, kamo nga tinawag, hawak mo ang beat. Amuning oras mo! Amuning oras para sa imo nga sabton mo ang palawagan sang Diyos mo! Ikadua, not only God's call in a specific, God calls in a specific period of time. Ikadua, God calls a specific person. Now, tulog ka. Now, the word of the Lord came unto Jonah. Now, the word came unto Jonah. Sang tawgon si Abraham, anong ambal? Abraham, Abraham. Sang tawgon si Moses, anong ambal? Moses, Moses. Sang tawgon si Samuel, anong ambal? Samuel, Samuel. Subong, ginatawag ka sang aton Diyos by name. Ako,
wala ko kakilala sa imo kung sino ka. Ang kabalaan ko lang, ang tanan nga tao, gintugas ang Diyos, pero wala ko kabalo kung sino ang nagtugas sa imo. Wala ka kuha. Naintindihan nyo? Ha? Most probably hindi ko nga kilala ngalan mo. Ako, si Eleuterio. Pero bisan na muna kabaho ang ngalan ko, tinawag ko sang Diyos ko. Ikaw dang ang nagapungko, ikaw dang ara sa babaw, ikaw nga ara da. Bungol ka. Tinawag ka sang Diyos. God called you by name. God calls a certain person definitely or unquestionable. Wala may maka-question sang panawagan mo. Biskan ginikanan mo, hindi ya pwede questiono ng panawagan sang Diyos. Gintugyan ka lang sang Diyos, sa nanay mo, sa tatay mo, pero hindi sila. Gintawag ka lang, ginatag ka lang sang Diyos, kay tatay mo, kay nanay mo, ginpabantayan ka, pero pamati, hindi sila ang tagiya sang kabuhi mo. That's why siling ni David, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Sikwayon man ako sang akon ginikanan, palayason man ako sang akon ginikanan, kay masurrender ko sa Ginoo, ang Diyos ang makapot sa akon kabuhi. God's call a certain person definitely or unquestionable. God calls a person distinctly unmistakable. Wala magsala ang Diyos nga ginatawag ka. Magsala ka lang, magsala lang ko, magsala lang ang iban nga tao, pero ang Diyos hindi magsala nga ikaw ang iya ginatawag. Kita mong iban sa inyo dahil hindi nakaulag sa pulungkuhan. Doon kinanervyos na, ang iban sa inyo kambal, taniwan na lang kung nagating kambal, na mas nami ginagating ka. Para mapamatian mo ni nga mensahe. Mangindi man ding utok mo, lagson ka sang konsensya mo. Pamati ka di, paglagas ang konsensya ko, hasta 2:00 kagaon hindi ko katulog. Sa panawagan na may ara ako, naglinong lang ang kabuhi ko when I said to myself, Lord, I surrender all. God calls a certain person definitely. God calls a certain person distinctly. God calls a certain person discreetly or unpretentious. Wayaga pa kunukunong Diyos pagtawag sa imo. That's why hindi ka magambal, hindi ko guro gintawag, kay baladyagon nanto, ginsit-sitan lang ko. Nga man, ang sit-sit hindi tawag.
nga tawag. Tawag na, away sa kakilala sa imo. Pero diriya, way ka ginsit-sitan sang Diyos. Ginmensyon ang ngalan mo. Tatlo, God calls in a specific period of time. Kadua, God calls a specific person. Number 3, God calls into a specific place. Tulo ka. Siling sang Diyos, arise, go to Nineveh. Sigurado ang lugar nga kadtuan mo. Sang tawagon ko sang Diyos, kabalo ko ang plano sang Diyos sa akon. Dire sa lapas. Gintagaan ko duta sa bilya, wala ko ginbaton, kay hindi ina ang lugar na tinawag ko sang Diyos. Nakipagsugilanon ko kay Dr. Ed, and Dr. Ed trying to convince me to start a work in Luzon. Singko, hindi po, Dok. Hindi po ako tinawag sa Luzon. Tinawag po ako ng aking Panginoon magsimula ng gawain doon po sa Lapas, Iloilo. Sabi ni Dr. Ed sa akin, ito na lang, Bacolod. Singko, hindi po, Dok. Tinawag talaga ako ng Panginoon doon sa Lapas. Pagambal sang Diyos, arise, go to Nineveh. Nineveh ang tupaan mo. Bala mo tinawag ka sa Nineveh, sa Nova ka nagkadto. Tinawag ka sa Nineveh, ato ka sa SM. Ato kaya sa Gaisano, ato ka sa Jan Bilakson. Ato ka sa Sintires. Nabalan mo nga tinawag ka. Palamate ka mo di nga mga tinawag. You are trying to run away from God. Maggastuhan ka lang. Anong inimo ni Jonah? Pasaan nyo? Nagpamasahe siya. Nibla? Nagbayad siya sa barko. Agodalon siya sa Tarses. Amula ka mo nga nagapalalagyo. Magastuhan ka mo sa eskwelahan nyo. Sa kapalagyo ko sa Ginoo, nag-eskwela ko marine engineer. Samtangar ako sa eskwelahan, mabalaan ko, maintindihan ko ang balaan ng Espiritu. Hindi ni ang lugar para sa imo. May madalasa pa sa imo. Tulo ka lang mga karga sang barko, pinangkulbaan. Hindi ka magsunod sa Diyos, madalasa pa na pamilya mo. Malunod ng barko, hindi ba? Hambal sa Bible, binasa naton. Alos malunod ng barko, hambal, nanawag sila sa ilang mga Ginoo. Ang iban sa ila, nagpanawag, Santo Pirir, Santo Labrador, Santo Santos. Tanan nga mga santo, pinanawag nila, may isa to kainchik na pasahero, siya ano ni Pilipino, lunod na barko, tawag pa pasahero. Ang buo siling una mo ni, kay wala ka kaintindi na dalasa mong iban nga tao sa papalagyo ta sa Diyos. That's why stop running away from God. Ano ning Nineveh? Ang description sang Bible sa Nineveh, siling sang Bible, gubon sila sang Diyos, for their wickedness is come up before me. Verse 2, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it. Preach the word.
tambala sila. Gubon ko ang Ninive. Amo nang singgitan ni Jonah, palamate ka mo mga Ninevites. Gubon sang Diyos ang ginarian nyo. Ano nga itong singgitan? Gubon sang yawa, kabuhi mo. Dalon niya ka sa impyerno. Si palamati kita sa Diyos. Mga luwas na ta, hindi na ta magpa-impyerno, pero kita tani ang gamiton sang Diyos. Ako din na ang mga tao, hindi magkadto sa linaw nga kalayo. Palamati ka mo di mayo, palamati di. Kung wala ko nag-surrender, may camp di subong. Mukla tamata nyo. Sa diin kayan subong. Because there is somebody who responded to the call of God, and God gave me a burden to have a camp. That's why you are here today. Ari ka di subong. Because there is somebody who responded to God's call. Just imagine tanan ta mag-respond. We can turn panay upside down. Masulit ang pangabuhi sang tao sa panay. Bayaan nila ang magsimba sa mga Diyos-Diyos, kag suguran nila magsimba sa buhi nga Ginoo. What? Ano ni nga lugar ang Nineveh? It was a place of wickedness. It was a place full of wickedness. Lugar nga puno sang kalautan. Tanawa subong palibot mo. Kung anong makita mo. Nag-assure, biktima ka. Ang iban wala uya-uya. May 25, may piso, may 5, may 10. Para lang makapakita sang paan nila nga kaituman. Ha? Tapos, ang paa nga daw bagat-bagat da. Matindi, kakita na kamutigulang. Ang edad doon ng mga 65 ga short pa sa dalan. Palamati ka mo di silin sa Bible, this know also, that in the last days, wala na huya. Matindi, wala na huya ang tao. Matimayo. Silin sa chapter 3, this know also, that in the last days, perilous time shall come. Hinambal ang pamatasan sang tao sa aton nga panahon. Pagabot sa verse 16 na nangambal, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Now mark this. Mark this in your mind very carefully. Chapter 4. I charge thee therefore before God, between the living and the dead, at his appearing in his kingdom, preach the word. Again, preach the word. Matidi, mamatidi. Ang solusyon sa malaway nga batasan sa mga tao sa katapusan nga mga inadlaw, may tawagon ang Diyos to preach the word
of God. Sinong mawali pag hindi ka mag-response? Amen? It was a place full of wickedness. It was a place full of waywardness. Tama ka, dugol, rebelde, hindi gusto magtuman. Mga young people subong, rebelde sila ginikanan. Suguon mo, wait lang. Kay hindi mabuyan ng cellphone. Ang iban, hindi na. Ang pinakadelikado subong sa kabataan, Roblox. Ang iban sila wants to commit suicide. May isang 5 kabataan, gusto nila sunugo ng ilabalay. Influensya sang Roblox. Lamati ka mo di. Ang pinakamanami nga mag-influensya sa aton, hindi ang cellphone mo. Ang pinakamanami nga mag-influensya sa aton, no other than the Word of God. It was a place full of wellness. Sobrang mga tagpakamaayo nga ara sa ilo lugar, naglaot ang ila kabuhi. That's why siling ni Pablo, ano man ang akon kabuhi, gintunan ko ng akon kaugalingon, magkakontento. Dira kong kasya gagwat nga malaot ha. Kay sobra-sobra ang bagay nga may arat ha. Gasaka ang hangin sa ulo ta. Ika-4, second to the last, God calls in a specific period of time. God calls in a specific person. God calls into a specific place. Ika-4, God calls to a specific position. Din siya gintawag, cry against it. Kung sa aton, preach the word. Gintawag siya para magwali sang pulong sang Diyos. Arise, go to Nineveh, that wicked city, that great city, cry against it. Cry against it. Hambala ang ila kalautan, hambala ang ila kasalanan, hindi ka mangirag-kirag, wali sa pulong sang Diyos. Preach the word of God clearly and straightly. Specifically, Jonah needs to proclaim a warning. Warningan mo. Hindi ba warning tas tao? Pag mapatay ka, hindi mo mabato ng Ginoo, malangoy ka sa linaw nga kalayo. That is a warning. And that is our duty. Warn people. Warningi ang katawan. Hindi lang warningan ang katawan. Warningi, wali sila. Weighing, not only warning, weighing, binagbinago niya ang iya kaugalingon, pamalandungan niya nga maabot sa iyang kamatayon, pamangkuton siya, kag kung mapatay ka, diin ka makadto. Not only warning, not only weighing, but also waking. Magbugtaw ka sa kakatulugon mo. Kinahanglan makadangop ka sa paginulsol. Kag mabaton mo si Kristo nga imo personal nga manluluwas. Ang pamangkot, pamatid ang pamangkot. Paano sila maginulsol kung hindi ka mag-respond sa call? Siling ni Pablo, how beautiful are the feet of them who preach the gospel of peace. Bis ka ng tiil mo do karangkang
nga lapakan mang pugap ang pugap pusa. Pero kung ginagamit na sa soul winning, manami na nga tiil sa tiilan sa ngaton Diyos. Pero nang tiil mo nga pipidicure pa, sari-sari pa ang color, rainbow, waay na ga soul winning, mabaho na nga tiil. The last. When the sovereign called someone to surrender, God calls in a specific period of time. God calls a specific person. God calls into a specific place. God calls to a specific position. Last, God calls can be resulted into a specific phenomenon. Pagambal mo, phenomenon, miracles. Sila nga, it's a miracle. No father. It's called saver. Why can chindi? Tumuloo. Pag tinawag ka sang Diyos, kag mag-response ka, hindi mo maintindihan ang mga mirakulo nga matabok. Let's go to chapter 3. Chapter 3, observe very carefully. Now the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. 3 kaadlaw nga libot ni Jonah sa Nineveh, singgitan sang paginulsol, singgitan nga ang Diyos magapadala sang iya kalalatan sa Nineveh. Makita naton diri in verse 1 number 2, Jonah's realization. Na-realize ni Jonah nga sala ang malagyo sa kabubuton sang Dios. Ikadua, verse number 3, binasa naton pagulang, Jonah's revival. Ikatatlo, ikaapat, verse number 4, and then said the Lord, verse number 4, so Jonah began. So Jonah began. It is Jonah's reliance. Sinunod niya ng Diyos. Kabay pa makaabot ka kay Jonah, hindi na pagulat ang bagyuhon ka pa. Ani ma-realize mo na ginatawag ka sang Diyos. Jonah relied to the will of God. And look at what was happened. Pirang natabo ni. It's a miracle. Jonah's obedience to God brings great result. Verse 5. So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a boast. Verse 5 sa chapter 3. So the people of Nineveh believed God. Kita nyo na? Nagpati sa Diyos and proclaim a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. For the word came unto the king of Nineveh, and he arose his throne, and he said, and he laid his robe from him and covered him with sackcloth and sat in ashes, and he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed them nor drink water, but let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God. Yea, let them turn everyone from his evil way.
from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent and turn away from His fierce anger that we perish not? Hindi makakaon ng sapat. Hindi makakaon ng tao. That's the effect of Jonah's preaching. Hindi mabunyagan ang tanom, hindi mapainom ang mga kasapatan. Ang tao, ginpasuklob sako kag magyaob sa Diyos. Siling sangari, sinong makahambal? Magambal ang Diyos, ang Diyos, hindi ko na kamo pagpinahan. Just imagine nga result. When Peter preached, pamati ka mo, 3,000 souls got saved. Mati di mayo. But when Jonah preached, the whole city believed. Amo niyang buot silingon. Pag magtuman ka sa Diyos, may mapati sa ginawali mo. That's why don't be afraid giving your life to God. God will be going to bless your life in a miraculous way. I do hope ang pulong sa aton Diyos nakikipagsugilanon sa imo personal. Tindog ta paliog, labing gamanan nga Diyos sa may sangamon kabuhi. Salamat sa pulong mo. Salamat sa pagsabat mo sa ngamon pangamuyo. Ano man Lord maging resulta, kadayawan, kay mayaan ginabalik namon sa tiilan mo. Pakataas ang ngalan mo, Lord, nagapregig ko sa mga pamatanon. Please, O God, touch their hearts. Give them courage to go unto the altar and surrender their life. Labi na kidbuas, Ginoo. Puligi sila, Lord, hindi sila mahadlok. Sa isang kawali, nabatian namon, kinanglan nila magtanaw sa unhan kung paano mo sila i-bless. Buligi sila, Lord, hindi mahadlok para hindi maparalyze ang ila pagtuo. Inatugyan ko sila sa imo, i-bless mo si Pastor Mislan sa pagwali sa pulong mo. Dalayawon ka, pakataas ang ngalan mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.